May mga gabi talagang akala mo, pagod lang 'to. Pagod lang sa sayaw, sa ingay, sa ilaw ng court. Pagod lang sa tawanan, sa pawis, sa kantang paulit-ulit. Pero may mga gabi rin na pag-uwi mo, hindi na lang pagod ang dala mo. Kasi sa gabing 'to, may sumunod sa akin. At bago pa ako makarating sa bahay, hinarang ako ng aswang. 2010 sa Bicol. May event noon sa mga barangay, yung tipong may tugtugan sa basketball court, may pailaw, may pa-program, tapos yung mga kabataan, pati yung feeling kabataan, sumasali sa sayaw. Hindi ako performer, hindi ako contestant. Sumasayaw lang ako kasi masaya. Pampawala ng stress, pampalipas oras. Yung court, punong-puno. Ang ingay ng speakers parang gumuguhit sa hangin. Yung bass, nararamdaman mo sa dibdib. Yung mga ilaw, pinipilipit yung dilim. May mga nagtitinda ng fishball, may naglalaro sa gilid, may mga magulang na nakatingin. Normal na normal. Hanggang sa unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao. Yung tugtog, humina. Yung crowd, dumipis. At dumating yung oras na tinatawag naming uwian. Bandang hating gabi na. Hindi ko namalayan na ako na lang pala mag-isa. Hindi naman ako natakot agad. Kilala ko yung lugar. Barangay ko to. Pero iba yung pakiramdam kapag hating gabi na. May katahimikan na parang may hinihintay. Kaya bago pa ako umalis, kumuha ako ng patpat. Yung stick na nasa gilid. Yung tipong pwedeng pangtaboy, pangpalo, pang just in case. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa. Basta may kutob. Paglabas ko sa court, sinalubong ako ng lamig. Hindi yung lamig na pang-ulan, yung lamig na galing sa lupa. Yung hangin na parang dumadaan sa mga puno, tapos sumasabit sa batok mo. At habang naglalakad ako, pauwi, dun ko naramdaman. Parang may kasabay. Hindi ko pa nakikita. Hindi ko pa naririnig. Pero, alam mo yung pakiramdam na may nakatutok sa'yo? Yung bigla kang nagiging conscious sa bawat tunog, sa bawat lagaslas ng dahon, sa bawat tapak ng tsinelas, sa bawat huni na biglang tumigil. Ganon. Hindi ako lumilingon agad. Kasi minsan, kapag lumingon ka, mas lalo kang matatakot. Pero habang tumatagal, mas bumibigat yung pakiramdam. Parang mas malapit. At doon ko unang napansin na mali. Yung sarili kong yapak, may kasunod. Hindi sabay. Hindi echo. Kasunod na kasunod. Isang tapak ko, isang tapak din. Pero, mas mabigat. Mas malalim. Parang hindi tsinelas yung tumatapak. Parang paa na walang sapin. Huminga ako ng malalim. Kalma, sabi ko sa sarili ko. Baka tao lang. Baka lasing. Baka may pauwi rin. Pero bakit parang ayaw magpakita? Bakit parang nasa likod lang lagi? At habang naglalakad ako, nakita ko na yung simbahan. Yung simbahan namin, nasa gitna siya ng daan pauwi. Parang checkpoint. Parang huling ilaw. May poste dun. May ilaw na medyo dilaw. Hindi siya super liwanag, pero sapat para makita mo ang daan. At alam ko, kapag nakarating ako sa simbahan, mas magiging okay. Kasi may ilaw. May mga bahay malapit. May feeling na may bantay. So binilisan ko yung lakad. Yung patpat, hinigpitan ko yung kapit. Yung balikat ko, nanigas. Tapos, pagdating ko sa harap ng simbahan, dun ko nakita yung shadow. Hindi sa harap, sa gilid, sa ilalim ng ilaw. Isang malaking anino na parang humahaba kaysa sa normal. At dun ko na-feel yung goosebumps na hindi na biro. Kasi yung anino, hindi tugma sa mga bagay sa paligid. Hindi siya anino ng puno. Hindi siya anino ng poste. Hindi siya anino ng tao na nakatayo sa malayo. Parang anino na may sariling katawan. At dun ako na palingon. Mabilis lang. Isang tingin. Wala. Walang tao. Walang aso. Walang kahit ano. Pero yung pakiramdam, nandun. At yung anino, nandun pa rin. Parang tinatawanan ako. Parang sinasabi,
Hindi mo ako makikita sa likod mo kasi hindi ako nasa likod mo. Nanlamig yung palad ko. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Yung may sumusunod o yung biglang nawala yung tunog ng kasunod na yapak. Kasi pagkatapos kong lumingon, tahimik. Sobrang tahimik. Yung tipong naririnig ko na yung tibok ng puso ko. At sa katahimikan na iyon, may narinig ako. Isang hininga. Malapit. Hindi sa likod. Sa harap. Parang may humihinga sa mismong hangin sa tapat ko. Pag-angat ko ng ulo, dun ko siya nakita. Hindi ko alam kung paano ko ide-describe yung unang segundo. Parang nag-freeze yung mundo. Parang humina yung ilaw ng poste. Parang may humila sa hangin palayo sa akin. Basta ang alam ko, nandun siya, sa harap ko, sa loob mismo ng liwanag. Isang nilalang, mas matangkad sa akin. Siguro mga 6 na talampakan o higit pa. Itim ang buong katawan. Hindi lang maitim. Itim na parang walang detalye. Parang sinipsip ng dilim yung mukha niya. Pero may isang bagay na sobrang linaw. Yung mata, pula. Hindi mapula lang. Pula na parang baga. Pula na parang ilaw na hindi dapat nasa mata ng kahit anong hayop. At nung tumitig siya, parang tumagos sa loob ko. May pangil siya. Matutulis. Parang hindi pantay. Parang may ilang mas mahaba. At yung bibig niya, basa. Nagluluwa siya. Hindi siya normal na laway. Yung laway na parang kumakapit sa hangin tapos bumabagsak sa lupa. At yung kuko, mahaba. Manipis. Matulis. Yung tipong kahit dumaan lang sa balat mo, bukas. At habang nakatitig ako, hindi ako makagalaw. Yung patpat, nandun sa kamay ko, pero parang biglang naging mabigat. At yung utak ko, paulit-ulit lang. Hindi totoo. Hindi totoo. Hindi totoo. Pero alam mo yung katawan mo kapag may danger? Kahit ayaw mong maniwala, nagre-react na siya. Umiinit yung batok, naninigas yung tuhod, sumisikip yung dibdib. At bigla, umalis siya sa kinatatayuan niya. Hindi siya lumakad. Parang tumalon siya, diretso sa akin. Parang asong ulol. At doon ko na-realize, hindi siya nandito para manakot. Nandito siya para umatake. Humakbang ako, patras, mabilis. Tinaas ko yung patpat. Yung unang atake niya, dumaan sa hangin sa tabi ko. Narinig ko yung whoosh ng kuko niya. Parang kutsilyo na hinampas sa hangin. At muntik na akong tumumba kasi sobrang bilis. Pero nakaiwas ako. 1 segundo lang. Isang maling hakbang, tapos na. Tinamaan ko siya ng patpat. Hindi ko alam kung tumama. Basta pinakawalan ko yung palo. Pero parang hindi siya nasasaktan. Parang ang tanging reaksyon niya, mas lalong nagalit. Pangalawang atake. Mas mababa, mas malapit. At doon, naramdaman ko yung haplos ng kuko niya. Hindi sa balat, sa damit. Parang hinilahan niya yung hangin sa dibdib ko. Narinig ko yung punit. At nung tumingin ako, may guhit na sa damit ko. Kung 1 pulgada pa, balat ko na. At doon ako napasigaw. Tulong! Tulong! Pero bago pa siya makalapit, may tumama sa kanya. Isang bato, galing sa kaliwa. Napatigil siya, napailing siya na parang nabigla. At narinig ko yung boses ng pinsan ko. Hoy! Hindi ko alam kung saan siya nanggaling, pero bigla siyang lumitaw sa gilid ng simbahan, may hawak na bato, at sinundan niya. Isa pa. Tumama ulit. Nakita ko yung ulo nung nilalang umikot ng konti. Parang inis. Tapos isa pa. 3 sunod-sunod. At sa bawat tama, napapaatras siya. Hindi dahil natatakot, kundi dahil naiistorbo. Parang ayaw niyang may sumasali. At biglang, may dumaan na bato sa hangin. Pero hindi galing sa pinsan ko. Hindi rin galing sa akin. Galing sa kanya. Parang sinagot niya. At bago ko pa maiwasan, tinamaan ako sa ulo. Halos matumba ako. Pero hinawakan ako ng pinsan ko. Okay ka lang?
Sigaw niya. Hindi ako nakasagot kasi nandun pa rin yung nilalang. Nakayuko siya konti, parang hayop na handang sumugod ulit. At sa ilaw ng poste, nakita ko yung dibdib niya na gumagalaw. Hingal. Parang excited. Parang gutom. At doon ko naisip, kung hindi dumating pinsan ko, ano na nangyari sa akin. Pero hindi kami umatras. Hindi ko alam kung anong tapang yung pumasok sa men. Siguro dahil may kasama na ako. Siguro dahil may mga bahay na malapit. Siguro dahil ayaw naming maging biktima. Kaya sabay kaming kumuha ng bato. Bato sa lupa, bato sa gilid, kahit ano. At sabay naming binato. Umatras siya, pero hindi pa rin tumatakbo. Hanggang sa sumigaw ulit kami. Tulong! Tulong! At doon, may mga ilaw na bumukas sa mga bahay. May mga pintuan na bumukas. May mga paa na tumakbo sa kalsada. Narinig ko yung boses ng kapitbahay. Ano yun? Sinong nandun? At nung dumami na kami, doon siya nag-iba. Parang nagdesisyon siyang hindi na worth it. Pero bago siya makaalis, may isang lalaking mas matanda ang lumapit. May dala siyang tali. Hindi ko alam kung sino unang nagsabi na hulihin. Basta bigla na lang nagkaroon ng planong ganun. Parang automatic. Parang may mga tao na handa sa ganyang bagay. Kasi sa barangay namin, may mga kwento na ng aswang. Hindi bago. Pero iba kapag nasa harap mo na. At sa gulo, sa sigawan, sa bato, sa patpat, nakuha namin. Hindi ko alam paano namin nagawa. Pero nagawa namin. Napalibutan siya. May sumunggab. May sumiko. May sumipa. May tumali. At nung nakatali na siya, dinala namin siya sa puno. Puno ng mangga malapit sa simbahan. Doon namin siya itinali. Mahigpit. Paulit-ulit. Parang natatakot kami na baka kahit isang loop lang ang kulang, makawala siya. At nung nakatali na siya, doon lang ako nakahinga. Doon lang bumalik yung tunog ng mundo. Yung huni ng kuliglig, yung hangin, yung iyak ng bata sa isang bahay na nagising, yung mga bulungan ng matatanda. At totoo pala, Diyos ko, aswang. nakatayo ako sa tabi ng pinsan ko, nanginginig. Yung ulo ko masakit, yung damit ko punit, yung kamay ko nanginginig pa rin sa patpat. At yung nilalang, nakatali. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagpupumiglas ng sobra. Tumingin lang siya sa men. Yung mata niyang pula, nakatitig, parang may pangako. Parang sinasabi niya, Hindi dito nagtatapos. nagtawag sila ng barangay. May mga tao na nagbantay buong gabi. May nagdasal, may nag-usap, may nagsindi ng ilaw, may naghintay ng umaga. Ako, umuwi ako, pero hindi ako nakatulog. Kasi tuwing pipikit ako, yung pulang mata, yung laway, yung kuko, yung tunog ng hangin na hiniwa. At dumating ang umaga, at lahat kami bumalik sa puno para makita kung nandun pa, para malaman kung totoo ba yung nangyari, para masigurado. Pagdating namin, nandun yung tali, pero wala na siya. Putol ang tali. Parang may humila mula sa loob. Parang may puwersang hindi kayang pigilan ng lubid. Wala siyang bakas, walang dugo, walang buhok, walang marka sa lupa. Parang hindi siya naging totoo. Pero yung tali, putol. At yung pakiramdam ng gabing yon, nandun pa rin. Mula nun, iba na yung barangay namin. Mas maaga nang umuuwi yung mga bata. May curfew na. Yung barangay captain, mas istrikto. At tuwing gabi, may mga tao na nagbabantay. Hindi dahil paranoid, kundi dahil alam namin. May isang bagay na pumasok sa barangay at hindi namin alam kung umalis na ba talaga. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yung gabing yon. Yung gabing sumayaw lang ako para magsaya. Tapos umuwi akong may punit na damit, may bukol sa ulo, at may memorya na hindi mo basta mabubura.
Kasi kahit gaano mo piliting isipin na kwento lang yun, may isang katotohanan na bumabalik sa akin sa tuwing dumadaan ako sa simbahan, sa ilalim ng ilaw, sa tahimik na daan, kung saan minsan may aninong sumusunod at minsan bigla siyang nasa harap mo. Kung naririnig mo to sa gabi at mag-isa ka, huwag mo munang patayin ng ilaw. At kung uuwi ka mamaya, huwag kang masyadong kampante kapag tahimik, kasi may mga nilalang na mas gusto yung tahimik, at kung minsan hindi mo sila maririnig hanggang sa malapit na sila,